buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Parang sa law sa maing buntag Pinoy, parang sa nga nagpainumdum ang Raking Sorbel, napili ang katong dunay sticker sa Lucky Green Leaf Nutraceutical sa tabon sa Raking Sorbel aron makasiguro kamo nga dili kini fake. Palitan na lang dito sa White Gold Club sa North Reclamation Area. Ning tungura aton ipailailang atong mga bisita. Nya katong mga texters nato nga abti kay mga pangutana parties mga nagkalain-laing programa sa DS. Paspasin ninyo og text ron basig maapas pa natog pangutana while they are here ug kutob sad sa ilahang matubag kay lain-lain ra sad ba ni sila nga departments and issues and concerns. So we have with us this morning ang ato ang listahanan Deputy Regional Project Manager ug Social Welfare Officer 4. We have with us Miss Grace Subong. Ma'am Grace, good morning. Yes, good morning, Ma'am Malu, and good morning, Sir Manny. Unya, kauban sab nato ang atong Regional Field Coordinator, si Sir Ruben Boybanting. Sir Ruben, may buntag. Yes, mayong buntag, sir. Welcome sa Hello Cebu. Bag-o ni sila ang ato ang pirming suki diri sila Phoebe ug kaubanan, no. So karon lain ang ilang hisgutan dili ang 4Ps ug katong mga families and mga individuals nga awardan but Listahan sa utang. hisgutan dili listahan sa utang. Listahanan man eh. Listahanan. Sige, unsa man ato ang mga kasayuran nga mahatag ron sa ato ang viewers, ma'am ug sir. Sige. So, una sa tanan maayong buntag sa tanan nga mga listeners o kanilang tan-aw karon sa ato ang television. Niya kami karon sa DSWD or sa Department of Social Welfare and Development para sa ato ang pag-promote no ning gitawag nato usa ka proyekto nga gihimo sa departamento kanang gitawag natong listahanan. So, ang listahanan short term na siya sa gitawag natong talaan ng pamilyang nangangailangan or kadtong mga giingon nato nga gitawag nato mga kabos, no. It kani usa ka proyekto. Usa siya ka information management system. Sa una gitawag namo ni siya ang ngalan ani niya is National Household Targeting System for Poverty Reduction. Kung imo siyang iyang acronym is NHTSPR, tungod sa lisod siya litukon, ato siyang gi-rename to listahanan. So unsa man ang listahanan, usa siya ka information management system diin makita nato or ma-identify nato kinsa mangyud ang kaning tawag nato mga pobre ug asa po ni nato sila makita. No, kay ang ato ang usa sa ahensya sa gobyerno ang kaning Philippine Statistics Authority naghatag sila og statistics mga datos pero kung maghisgot tag mga pangalan naa na to makita diri sa atong gihimong listahanan. So kaning ato ang listahanan inyong giingon inyong listahanan sa mga labing kabus nga mga pamilya, no? Unsa man say relation ani sa ato ang 4Ps nga kasagaran ron ang tunog kaayo 4Ps man ang mga listahanan kasagaran diri manumbong nganong naapil ni sa lista nga ang papa OFW ang usa lain-lain ba so unsa man sad ni unsa are they related to 4Ps? Sige. So ang listahanan ato siyang gihimo para mahimo siyang usa ka basihanan no para sa pag-identify kinsa man gud ang mga potential beneficiaries sa mga serbisyo o programa sa gobyerno kay nakaibaw man ta nga limited kaayo ang resources. So ang relasyon niya sa pantawid ang atong gitan-aw nga kay wala pa may na-create nga unified criteria kung miingon tag kinsa gyud ng pobre. So munang namugna siya. So ang listahanan mao ni siya nahimong source nga diin na identify nato kinsa man gyud ang angay ma-enroll sa gitawag natong Pantawid Pamilyang Pilipino program. So nahimo siyang basihan no para naa gyud tay klaro nga mga indicators na gitawag natong mga proxy indicators kung kinsa bagod ang pobre nga angay gyud makabenepisyo. So siya mao ang gihimong tamdanan para nga ma-identify kinsay mga beneficiaries. So katong mga naapil sa inyong listahanan o listahan mautoy dako kaayo kahigayunan nga maapil sa 4Ps. Ang
ang atong gingon din ha, ang listahanan siya may naa siya kay gayunan pero ato sang pahinumduman ang tanan nga ang pag-identify og beneficiary sa usa ka programa naapod siya mga program criteria. No kay dili man ta pwedeng mo-automatic nga ang tanang na-identify nga pobre sa listahanan pwede qualified kay naa man tay giingon kung mapantawid ka dapat naa kay buntis ka, naa kay bata nga that's Nag-eskwela. nag-eskwela. Oo. Napay laing may mga requirements. criteria, Oo. program criteria atong gitawagan na. I understand nga ang inyong paghimo aning listahanan dili ni kada tuig. Kanus aman ipahigayon ang pagpanglista og unsay paagi sad sa inyong pagpanglista? Yes, yes ma'am. Actually, gihimo nato ang unang pagpanglista ni atong 2009 o ning-abot ni siya hangtod sa 2010. Mao toy gitawag nato og unang listahanan or listahanan 1. Ang listahanan 1 mao toy nahimong basihan usab sa karon nga mga presenting nahimong beneficiary nato sa ato ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ni adtong niaging tuig atong gihimo og atong gi-launch gani no ang resulta ni adtong gihimo natong assessment or survey sa matod pa nila. Ang atong household assessment nga gihimo natong 2010 nagsugod ta natong buwan sa Abril nya nahumon ni hangtod sa buwan sa Disyembre unya kaning maong resulta na pod sa listahanan 2 sa ikaduhang hugna mao na pod niya ni mahimong basihan unya pohon sa unsa pay mga lain-laing programa nga para kanila unya pohon sa atong mga na-identified nga mga kabus natong kaigsunan. Sa inyo, sige. Unsa may gipasabot na nagkabus? Oo. Saan nimo pag-ila kung kabus ba? Doon na tayo daghang gibasihan, sir, no? Kung mayong taong kabus, dili ta naglantaw Sige, lang kung qualify ko ana. dili ta naglantaw lang sa porma o sanaw sa usa ka tawo, kundi may kalambigitan kini sa ilang kanatibuk ang pagkinabuhi o ang ilahang kahimtang sa ilahang tibok pamilya. Gitan-aw nato ang construction materials sa ilahang panimalay, ang ilahang pagpanag-iya sa ilahang balay o sayuta, ilaha ba kini or wala ba sila pananghid sa pagpanag-iya niini, ang ilahang educational attainment, ang gidak-on sa miyembro sa ilahang panimalay, ang klase-klase sa mga trabaho nga naa sila o ang mga gamit sa sulod silang balay apil na niya na og ang pag-avail pod nila og nagkalain-laing mga serbisyo sa komunidad. So sa kinatibukan ato nang gitan-aw, ato nang gi-assess mo nang atong gitawag og household assessment kanatungod kay kining mga butanga, kining mga indikitora atong gitawag, ato ning gitagaan og bili aron nga ma-estimate nato ang ilahang income sa matag miyembro sa pamilya. Unya doon tay gibasihan niya na kanang gitawag nato og poverty threshold. Unsa man na pila man nang Pila may threshold? may threshold niya na. Ang atong threshold karon Sir Kerwin 18,000 18,000 a month. Oo. That's unsa man na 18,000 per family Per or person. Per person. Per person per year. Pobre pa ka ana. Per year? Oo. Per year? Per year. Sabi ko per month. pobre na gyud kay dili per month, per year. So in every year kinahanglan ang imuhang income dili mo lapas og 18,000 sa tibuok tuig para makonsiderar ka nga naapil ka sa mga kabus. Usa na sa tong gibasihan. Karon sa inyuhang pag-evaluate, sa inyuhang pagmugna ni anang listahanan, pila man ang inyuhang nalista og nailagyod nga mga kabus kay ug moingon tag listahanan unya DS ang naglista, makaingon gyud ka nga kani tinuod gyud ni kay ang usa ra ba sa inyuhang tumong aning listahanan aron baya minusan ang pagpalusot ni adtong mga magpapobre-pobre pero di ay pobre. So for now sa inyong base sa inyuhang labing uwahi nga listahanan, pila man kabuok ang kabus dinhi sa Region 7. Okay. Niadtong niaging tuig no sa 2015 sa listahanan 2 nakabisita ta og na-interview nato og na-assess nato ang 843,000 og 275 ka mga panimalay sa tulo ka probinsya sa Region 7, Bohol, Cebu ug Siquijor kay gilain naman nato ang Negros Oriental kay NIR naman sila. Yes. Gikan ni aning 843,275 nakabaton ta og naka-identify ta og 385,534 poor households.
Kana in asa nga area alone? In Region 7. In Region 7 sa tulo ka Oo. probinsya. Sa Sugbo, sa province of Cebu, pila man kabuok ang pamilya nga makonsider nato nga kabus? Ang share sa Cebu province no naa sila natala diri nga 279,110 Mga kabus. nga mga kabus nga mga panimalay. Daghan-daghang arang-arang kay ang Cebu has what, ang voters lang gani is 2 million. 2 million. No? So 279,000. Maka-identify ba ta kung asa nga areas yun ang labing kabus nga nagpuyo? Or general naman atong listahan for now, no? Well, actually naatay datos niya na pero kung dili gyud nato mata sa tagsa no. Oo. Pero as tagaan na to og view ang ato ang mga televiewers karon nga dinhi sa HUCs no isang naaman dinhi ang bagang duot sa mga tawo nga nagpuyo. So naturalmente daghan pud kaayo ang ma-identify nato nga mga poor. Kung itandi sa ubang mga lalawigan. Mga LGUs. So Mangutana ko, sir. Sukad sa pagsugod nato paghimo ni aning listahan o listahanan, hangtod karon ni saka ba ang kahimtang kinabuhi sa mga tao or ni samot bag kadaghan ang pobre? well, ang pag-implementar sa listahanan maori gining pag-target sa posibleng mahimong beneficiary sa naglain-laing mga programa. Dili kita maoy official nga ahensya sa gobyerno pag ila kung ning saka ba og ning us-us ba ang kapobrehon sa ato ang NEDA, I think. probinsya. Kana tungod kay naa man po'y ahensya nga nakatukan Nga in charge ana. Pero sa inyo halang lista so far. Sa atua sa kung basihan nato ang listahanan 1 ug ang listahanan 2 makaingon gyud ta nga ning taas ta karon. Itaas ang Itaas ang Gidaghanon sa na-identify mga pobre. ang magnitude of poor nga atong na-identified karon kana sanglit una dunay mga butangan no kana tungod kay una ning saka pod ang atong target gipadak-an ang atong target compare ni atong listahanan 1 ikaduha ang Region 7 pod baya na ilhan sa mga kalamidad no Sa nanglabay nga mga tuig. na experience nato ang linog sa Bohol tapos gisundan po na dayon ni Yolanda in which na apektuhan ang Region northern part 7 sa gihapon. Cebu. So usa ni sa mga butang nga posibleng makaingon ta nga nakapadugang pod og nakadaot yun sa pamuyo no sa ato ang mga kaigsuonan og mao ni hinungdan nga daghan tag na identified nga poor karon. karon sa man ang next ninyong survey Actually sir ang cycle nato ani is every 4 years. every 4 years. So if you're talking about 2015 to 19 ang sunod. Hopefully election time na po. By that time, I think murag daghan ang pobre. Kaya wa na may siya buong pamaligya. Di ka kasigurado. Pero ang sa ako ang point kinsa may maka-access in kaso lang og dunay mga foreign aid baron or mga offices of like congressmen, they have funds nga moingon sila ganahan kog pro-poor programs that has been existing for how many years. So if ganahan sila mo access or naay gustong mutabang sa mga kabus dinhi sa Rayon 7, mahimo ba silang makagamit sa inyong data? So, tinuod na, no, ang mauni ang tuyo natong tumungan nung niata karon para pag-advocate, no, nga ilang i-utilize ang maong data, datos, tungod kay daghan kay tag makuha diyang data, mga that's almost 100 sets, data sets. So, ang pwedeng pwedeng maka-utilize sa maong data, pwede ang ato ang mga national government agencies na agyute executive order ana niya nga gi-issue in 2010 nga ang tanan nga mga national government agencies ilahang pag-mandated to utilize the listahanan as their basis in the identification of their potential beneficiaries sa mga social protection programs. Ang mga local government units, ang atuang mga partners like the national non-government organizations, whether local siya or national or even international, no, mga organizations, pwede silang makagamit. Naalang tay mga gihimong mga procedure and mga dokumento. For example, kung statistics lang, pila ka buok ani ang mga, kung data lang or statistics lang, pwede nato nang mahatag nila, pinaagi lang sa letter request. Pero kung kinahanglan na nila nga pangitaon ang gitawag na mga pangalan, kinsa maning mga na-identify na nga poor, asa man ni silang dapita, kana siya nang inahanglan na o gitawag na memorandum of agreement.
kini tungod kay sa ato ang kaning bag-o na pasa in 2012 nga Data Privacy Act, no? So di na atong giprotektahan ang ato ang mga pamilya or mga panimalay nga diin na identify. So mag-memorandum agreement kita. So muna siya ay ato ang mga dokumento proseso. Sa laing bahin, ma'am, gawas atong mga ganahan mo tabang sa kabus. How about katong mga pamilya nga sa ilahang tan-aw kabus sila unya, wa gid sila naka-apil baron sa lista aron naa sila kay gayunan nga maapil nga beneficiary sa mga nagkalain-laing programa sa gobyerno. Unsay ilang angay buhaton? Sige Ruben. Okay, sama sa atong gibuhat nga naanda na no sa atong listahanon one, ang ato ang gihimo niya na mungadto sila sa ilahang local DSWD. Doon na tayo mga MSWDOs dito nga pwedeng mo facilitate no sa ilang mga reklamo. Doon na po tayo mga pantawid field workers no sa naglain-laing mga syudad o munisipyo nga pwede nilang kaduulan o niya mo palista sila dito, mo reklamo sila dito, moingon sila dito nga wala may mabisitahin kinatungod kay wa mi diha atong time pagbisita sa mga enumerators, pwede pa babing ma-appeal and then ilan ang ipasa diri sa ato ang regional office o niya ang regional office mo ipasa po na dito sa national office para aprubahan ang maong request no. So kung doon na tay approve request niya na diha dayon ato ning bisitaan ni mga panimalay nga ng reklamo. Kining listahan, so mahimo ning basihanan sa pantawid, no? Nan nahibong ko kay with a kind of a survey unya ug ang pantawid mingon patanawata sa imong listabi kay gusto mi nga mupuno na pod og mga pamilya. Nga naman nga doon naman lagi masagol nga katong giingon kanina ni Consel Malu nga OFW ang amahan o inahan ba kayo noon, maestra ang inahan o amahan ba kayo noon. Anong doon naman yung makalusot nga niya na nga, doon na naman tamoy mga survey nga giimo. Sige. Yes, tinood na sir, no? Doon ay mga kaso nga ingunan nga ato nadawat sa itong opisina. Una, ni atong 2009, nag-survey ta, ug mo na gibasihan karon sa ato ang pantawid. Kung man magamit tong niagi, katong 2015. Ang survey ni atong 2009, posibleng pobre pa to siya, atong tungura. Nya karon nilabay ang mga pila ka mga tuig, wahibaw nga kada mo ang panimalay, doon na nay maestra, doon na nay OFW, doon na nay seaman ni asinso na. Now karon, makapangutanan siguro ta nganong nagpadayon pa manghapon ni sila og avail sa maong programa. Ang proseso na pud sa pantawid ang ato karong gitan-aw kana tungod kay naa may grievance redress system ang pantawid wherein ang katong mga well-off na mga beneficiary pwede na siyang pwede siyang pawibon nga paundangon na pag-avail ni kana tungod kay dili na siya qualified or ikaduha dunay laing parte nga mo diskumpyar og mayon siya kana siya dili na siya angayan kana tungod kay mo report no. Unya i-validate tag utro sa ato mga field workers aron nga aron na nga masugdan ang proseso sa pagtaktak na ng maong beneficiary. So dunay due process sir para ana nila. Oo. So at least I hope natubag tong mga pangutanan sa uban no because there was even one nga nangutana nga nung na-appeal sa 4Ps nga ang iyang papa baron or mama konsehal sa barangay. So akong giinan nga depende kung asa nga barangay ug pilay income kay na may uban gagmay kayo di pud na sweldo honorarium ra pud na. So di na siya makonsiderar plus napay laing mga requirements. But thank you kay inyohan nang gi-point out. Unya, doon na pa mo'y laing mga kasayuran nga inyong gustong ipadangat sa ato ang viewers karon. So ang amo lang nga kung mahimo ka ng magamit nato no ma-maximize nato ang maong listahanan tungod kay kani kanang rich kaayo sa mga data and then dili na gyud sila pwede na gyud nila mahimong tool in planning and even sa ilahang pag-implement sa programa. So kung pananglitan na sila mga gustong data nga pangayoon, all they have to do is to approach DSWD, pwede nila mag-send og letter request, daghan tang mga pamaagi para nga maka-come up ta og mga agreement and then we can also share finally the data kay it's kan magud siya rich kaayo nga mga information. Okay, ikaw sir imong message sa atong viewers. Okay, ang listahanan mao ni siya naghatag og nawong kung kinsa og asa ang mga kabus. Kung mga tuta sa Philippine Statistics Authority ang ilang
mandato ra gyud ang paghatag sa numero kung unsay status no, sa kapobrehon sa usa ka lugar. Pero sa listahanan sa DSWD, kita ang natahasan sa paghatag og naong luyo ni anang mga statistika kung kinsa og asa ang mga kapos. Karon ang hagit nato mao nga gamito nato ning maong datos no, gamito nato ning maong resulta kana tungod kay kining mga tawhana nga atong gibutangan og naong mao ni tinuod na yung mga kabos nga angay makadawat sa mga serbisyong alang nila. Alang sa atong mga lawmakers, sa atong mga local chief executives, mao ni ato karong giawhag sa ilaha nga aron gud nga ma-target nato kung kinsa ang angayang nga mahatagan og tinuoray nga serbisyo, mao na ning higayon na karon ang listahanan pwede natong gamiton. Okay. Okay, thank you very much Thank sa you so inyong much, ma'am. pagbisita sa Hello Cebu Mayong Buntag Pinoy. Manghinaot ko nga mausab ang mapunan inyong listahan o doon na ba mo ilain na pong mga programa o mga datas nga inyong gustong i-share. Welcome kaay mga musuroy ug balik dinhi para ato sang ipadayag sa ato ang mga viewers. Salamat ka inyo. Salamat. Thank you kayo. Mubalik mi karong taod-taod. Humaning pipila ka pa hinumdum. Please stand by.